Good day everyone, we are here to discuss the Lean concept, Six Sigma, Pareto's principle, and SWOT analysis. So first, let me introduce you my members. I am Jill Brian Jacutan and Iverson Natural for the Hipster, Roland Jasper Fernandez and James Aldwin Sardegna for the Hustler, and Francis Joverny Balvin for the Hacker. So first, what is Lean product? Ang Lean product ay isang way na paggawa ng business kung saan ang goal ay mapabilis ang production at mabawasan ng mga sayang o waste. Tinatanggal dito yung mga bagay na hindi naman kailangan at mga walang ambag sa ating production at services. So, where did Lean came from? Nagsimula ito sa Toyota sa Japan. Si Sakichi Toyoda ang una nakaisip ng idea nito noong 1920s hanggang 1930s, pero naging fully implemented lang noong 1950s sa Toyota Production System or TPS. Dahil dito, mas mabilis, mas maayos at mas efficient ang paggawa nila ng mga sasakyan at ginaya na rin ng ibang mga companies. So, what is waste? Ang waste ay part ng trabaho na hindi nakakadagdag sa value ng product. Kapag may waste, mas bumabagal ang production at sayang lang ang oras, ang effort at pera ng isang kumpanya. So meron tayong 8 ways sa Lean production. Number 1, transportation. Ito yung mga unnecessary movement ng material, equipment o information. Halimbawa, paulit-ulit na pag-review ng same documents, pagpapadala ng email sa iba't ibang tao o department, paglilipat ng stocks gamit ng kahit hindi naman kailangan, paglilipat ng equipment o files na nakakasayang lang sa oras. So second, meron tayong inventory. Ito yung sobra-sobra at mga materyales o supply na nakaimbak sa isang storage kahit na hindi naman kailangan. Ibig sabihin, mas marami kang stock kaysa sa talagang ginagamit sa production o sa trabaho. Halimbawa, kapag puno ng mga unused items o lumang gamit sa storage area, pag-iimbak ng mga equipment o materials na mabilis ma-outdated. Pagkakaroon ng tambak na stocks o materyales bago pa man magawa o matapos ang process sa isang production. So, next, meron tayong motion. Ito yung mga galaw o kilos ng tao sa trabaho na hindi naman nakakadagdag sa value ng production o service. Kumbaga, gumagalaw ka lang na pero walang silbi. Hindi rin ito nakakatulong sa mismong proseso ng paggagawa ng isang product. Halimbawa nito yung mga tools o materials na madalas ginagamit ay nasa mahirap abutin na lugar, magulo o hindi maayos ang pagkakagawa ng isang workplace. Halimbawa, gulo-gulo yung ating mga gamit sa ating paggagawan. Kapag sa computer, kailangan pang magbukas ng maraming apps o software para lang matapos ang isang step. Next, sobrang daming click o action bago makumpleto ang isang simpleng routine. So, yun yung motion. Next ay waiting. Siyempre, ito yung paghihintay o delay ng process dahil sa hinihintay pang tao, gamit, materials o information bago magpatuloy ang trabaho. Ito yung pangkaraniwang klase ng waste sa mga negosyo dahil madalas talaga na may mga part ng process na natitenga o natitigil lang. Halimbawa na lang yung hindi pa tapos ang isang step dahil hinihintay pa ang isang file o documents. May process na natigil dahil kulang pa ang signature o approval. Ang isang step ay hindi magagawa agad dahil busy pa yung expert o in charge na tao sa paggawa ng isang item. So, sa iba pang ways na hindi ko nabanggit, itutuloy ni Roland Jasper Fernandez. Now, let's proceed
the other part of waste example. Over-processing. Ito'y kapag yung may mga extra steps o trabaho na hindi naman kailangan. Halimbawa, yung inuulit yung ginagawa kahit tapos na. Humingi ng info ng hindi naman kailangan. Then, gumawa ng sobrang detalyado kahit simple lang dapat. The next one is overproduction. Ito yung kapag masyadong marami ang ginagawa o pinoproduce kaysa sa mga kailangan. Halimbawa nito yung gumagawa na sobrang kape na hindi naman nauubos. Diba? Nagpiprint ng mga maraming kopya kahit isa lang ang kailangan. Saka nagsesend ng reply all kahit ilan lang dapat ang makatanggap. The next one is defects. Ito yung mga mali or errors sa produkto o serbisyo na nagiging dahilan ng mga reklamo ng customers. Like, mali ang order ng customer, kulang o sobrang nabigay ng item, mali ang address ng delivery. The last one is skill. Ito yung waste kapag hindi nagagamit ng maayos ang kakayanan o talento ng mga empleyado. Halimbawa nito yung mga laging humihingi ng approval kahit maliit na bagay. Walang training para matuto pa. Pinagagawa ng simpleng task sa skilled employee. What is 5S? Ang 5S ay paraan para maging malinis, maayos at efficient ang workplace. Ibig sabihin ng 5S, sort or seri. Alisin ang mga hindi kailangan. Set in order or seton. Ayusin ang gamit para madaling makita. Number 3, say so or shine. Linisin palagi ang paligid. Standardize. Seiketsu. Sundin ang mga rules at routine. Sustain or shitsuke. Gawing habit ang 5S at mag-improve palagi. Set in order. Achieving levels. Level 1. Just beginning. Maglupa at halo-halo ang gamit. Level 2. Medyo maayos na at may ayos batay sa gamit. Level 3. Make it visual. May labels at madali nang hanapin. Level 4. Konti na lang ang gamit at mabilis makuha. Level 5. Kaya nang mahanap ang gamit sa loob ng 30 seconds. Pull system. Ang pull system ay isang paraan ng produksyon kung saan ang mga produkto o materyales ay ginagawa o kinukuha lamang kapag may aktwal na pangangailangan. Layunin nito na maiwasan ang sobrang inventaryo at pag-aaksaya. Sa tulong ng Kanban, mas madaling na mamonitor ang demand at natutukoy kung kailan kailangan magdagdag ng resources. Mas madali ito kaysa sa push system na nakabatay lamang sa forecast. Ang pull system ay paggawa ng produkto base sa aktwal na pangangailangan. Ginagamit ang Kanban bilang signal para simulan ang produksyon. Layunin nito na tuloy-tuloy ang daloy ng trabaho at just-in-time na paggawa upang maiwasan ang sobra at kakulangan sa materyales. Push system. Gumagawa ng marami baka sakaling kailanganin. Make to stock. Production ay batay sa hula o forecast. Mataas ang inventaryo. Maraming nahasayang na resources. Pull system. Gumagawa lamang kapag kailangan. Make to order. Production at eksaktong ayon sa totoong pangangailangan. Mababang inventaryo, kaunting aksaya. Kanban. Ang Kanban ay isang sistema na pamamahala ng inventaryo na ginagamit sa just-in-time sa production. Ito ay gawang Toyota na nagsisilbing visual signal para malaman kung kailan at gaano karami ang kailangang i-order. Kapag paubos na ang supply, may senyalis na kung madami ang dapat
Madami ang dapat na orderin at ibigay ito sa supervisor ayon sa aktual na pangangailangan. Ang Six Sigma, isang sistema para mabawasan ang depekto sa proseso. Sa level na ito, 99.99966% ng output ay tama at may 3.4 depekto lang sa bawat 1 million. Layo nito na halos lahat perpekto ang kalidad. Ang Six Sigma methodology, isang data-driven na paraan na gumagamit ng tools at technique para suriin at ayusin ang bawat hakbang ng proseso. Layunin nito na pagpapabuti ng kalidad sa negosyo upang tumaas ang kita. Nakabase sa datos, ginagamit para suriin at ayusin ang proseso. Layunin mas mataas na kalidad. Ang resulta, mas malaking kita para sa negosyo. Ang Six Methodology, DMAIC, ginagamit para pagbutihin ang kasalukuyang proseso. Ito ang pinakakaraniwang ginagamit na paraan ng Six Sigma teams upang mabawasan ang depekto at mapaganda ang proseso. DMADB, ginagamit kapag kailangan gumawa o magdisenyo mula sa proseso, produkto at serbisyo para matugunan ang pangangailangan ng customer. Karaniwang ginagawa ito. Ang ibig sabihin ng DMAIC, define, kailangan ng mas problema sa proseso. Measure, kumukuha ng datos mula sa proseso kung saan nagaganap ang problema upang malaman ang kasalukuyang kalagayan. Analyze, pag-aralan ng mabuti ang proseso para matukoy ang ugat ng problema at mga pagkakaiba. Improve, gumawa ng mga solusyon upang maisara ang mga gap o puwang, subukang at ipagpapatupad ang mga pagbabago base sa mga nakakitang sanhi. Control, ipatupad ng tuloy-tuloy ang mga pagbabago para manatili at mga nagagawang mabuti. Where did Six Sigma came from? Started at Motorola Corporation in the mid-1980s when the company discovered that products with a high first pass yield, those that made it through the production process defect-free, rarely failed in actual use, resulting in higher customer satisfaction. So, saan nga ba nagsimula ang Six Sigma? Tinatawag itong Six Sigma dahil ang sigma ay isang statistical na simbolo para sa standard deviation. At ang metodolohiya ay naglalayong para sa isang proseso na napakatumpak na magkakaroon lamang ito ng 3.4 na mga depekto sa bawat milyong pagkakataon or DPMO sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng 6 na standard deviations mula sa mean. Ang pangalang ito ay nagmula sa statistical na control sa kalidad kung saan ang isang mas mataas na antas ng sigma ay nagpapahiwatig ng isang mas mataas na control sa proseso. Mas mababang variation at mas kaunting mga depekto. Okay. So, punta tayo sa Six Sigma example define. In this space, we use a tool called Voice of the Customer or VOC. VOC represented the needs and requirements of our customers. Our VOC showed the following: customer expected prompt delivery, the correct product selection, and acknowledged distribution team. So, yung Six Sigma measure ay define. Andito yung tinatawag nating voice of customers or nagre-represent to ng mga pangangailangan ng mga customer. So, next natin ay Six Sigma example of measure. So, sa measure tayo ng Six Sigma. We wanted to determine why customers didn't like our company. So, we performed data collection. We found out that we took 56% longer to deliver products than our competitors. We began to focus on reducing the time between order entry and the final delivery of the product.
So yung Six Sigma measures ay isang pamamaraan o sukatan na ginagamit ng mga kumpanya upang sukatin at bawasan ang mga pagkakamali o epekto sa isang proseso. Ang Six Sigma measure ay sukatan ng kalidad na layuning mapababa ang bilang ng pagkakamali. Sa halos wala, ganun, 3.4 na depekto sa bawat 1,000,000 pagkakataon. Ibig sabihin, ginagamit ito para tiyaking maayos, pare-pareho at mataas ang kalidad ng produkto o serbisyo ng isang organisasyon. So, next is Six Sigma Analyze. So, we identified the problem, slow delivery. We then asked the questions, why was our delivery so slow? So, our analysis produced the following cause. First is inaccurate sales plan. Second, issues with our safety stock. Third, issues with vendors' delivery performance. And fourth, falling behind on the manufacturing schedule. Further analysis showed that 80% of our sales came from 30% of our products. We didn't have enough safety stock to get 30% of our products to the customers who required it. So, yung Six Sigma Analyze naman ay ang ikatlong yugto ng DMAIC o mas tinatawag na meron kasi tayong 6 na ay 5 na yugto ng Six Sigma. Ito yung define, measure, analyze, improve, at control. So dito sa analyze, nangangahulugan na define, na ayun, nasabi ko pala na yung 5 DMAIC. Yugto ko dito, saan sinusuri ang pinag-aaralan ng mga ugat o dahilan ng mga problema o proseso. Layunin nito na mahanap kung bakit nagkakaroon ng pagkakamali o depekto gamit ang mga datos at statistika. Halimbawa natin dyan, kung ang isang kumpanya ay may problema sa mabagal na serbisyo, sa analyze phase nila aalamin kung ano talaga ang dahilan. Kulang ba sa tauhan, may mali ba sa sistema o may sirang kagamitan. So next natin ay Six Sigma Improve. So we began to focus on solving this problem. We began having monthly reviews to ensure our in-demand products stay in demand. Another thing we focused on was to order and provide the customer with the products they wanted. So dito sa Six Sigma Improve ay sinusubukan at pinapatupad ang mga solusyon upang mapabuti ang mga proseso, mabawasan ang pagkakamali at mapataas ang kalidad. Layunin nitong makamit ang mas mahusay na resulta sa panghanap buhay sa pamamagitan ng pagbabago o bagong pamamaraan. Ganun. So, next is Six Sigma Control. We created plans to monitor sales on our best-selling 30% of products. Each year, we would review how well the products did and replace it with a different topic if was falling out of demand. So, dito sa Six Sigma Control, ito ang huling bahagi ng Six Sigma process na layunin panatilihin at mapanatili ang mga pagpapabuting nagawa sa proseso. Ang Six Sigma Control ay yugto kung saan tinitiyak na ang mga pagbabago at pagpapabuti sa proseso ay nanatiling epektibo at hindi bumabalik sa dati. Gumagamit ito ng mga control, monitoring tools at dokumentasyon upang mapanatiling mataas ang kalidad ng produkto o serbisyo. So, next is Six Sigma Toolbox. So, dito sa Six Sigma Toolbox natin, andito yung mga, ayan, ito yung saan. Meron tayong analysis of variance or ANOVA, box plots, brainstorming, cause-effect diagrams, correlation, and regression, design of experiments, graphs and charts, histograms, hypothesis testing, Pareto analysis, process capability studies, process control plans,
process flow diagrams, quality function deployment, response surface methods, scatter diagrams, standard operating procedures, statistical process control. So, ayun yung mga nakapaloob sa Six Sigma toolbox natin. So, next is the Six Sigma example. So, simulan ko sa tatlo. Ito yung example natin is cleaning the garage. Imagine you want to clean up your garage so you can fit a motorcycle inside. You could use lean methods to accomplish this goal. So, ayan. Sa define natin, identify the scope of the cleaning project. Cleaning the garage, not whole house. So, sa measure, pace of the square footage of the overall garage and of the open floor space. Set a goal for a required amount of open floor space. So, ayun, next na yung grupo ko. The Six Sigma example. Number 1, analyze. Dito inaalam ang mga materials na ginagamit, gaano karami at saan ito naka-store. Layunin nitong maunawaan kung paano ginagamit ang resource para makita kung saan may sayang o problema. Improve. Ginagamit ang lean tools tulad ng 5S at spaghetti diagrams para ayusin at linisin ang workspace, tanggalin ang mga hindi kailangan at maglagay ng mga mas epektibong storage system para makatipid ng space at oras. Number 3, control. Dito, tinitiyak na mananatiling maayos ang system. Nilalagyan ng labels after photos at regular audits para siguraduhin hindi bumabalik ang dating gulo o problema sa proseso. The benefits of Lean Six Sigma. Here's the main benefits. Increased profits. Dahil mas mabilis at mas maayos ang proseso, mas malaki ang kita ng company. Standardized and simplified process. Nagkakaroon ng malinaw at pare-parehong paraan ng paggawa kaya mas madali sundan. Reduce errors. Nababawasan ang pagkakamali sa trabaho dahil sa tamang system at analysis. Employment development. Natututo ang mga empleyado ng bagong skills at naging mas productive. The birth of Lean Six Sigma. Ang Lean ay nakatuon sa pagtanggal ng waste o mga hindi kailangang proseso sa trabaho. Dahil dito, mas bumibilis at nagiging mas efficient ang operations ng isang company. But, ang Six Sigma naman ay tumutok sa process improvement through the removal of defects or errors. Kaya mas nagiging mataas ang equality ng output. When these two are combined, nabubuo ang Lean Six Sigma na layuning solusyonan ang lahat ng problema sa proseso ng kumpanya para maging mas productive, efficient at profitable ang business. Pareto Principle. The Pareto Principle o 80/20 rule ay nagsasabing 80% ng resulta ay nanggagaling sa 20% ng effort o resources. Ibig sabihin, maliit na bahagi ang mga gawain o customer ang kadalasang nagbibigay ng malaking resulta. Halimbawa, 20% ng customer ang nagbibigay ng 80% ng sales. 20% ng trabaho ang may pinakamaraming impact. Ginagamit ito ng mga company para mag-focus sa pinakaimportanteng bahagi ng trabaho na nagbibigay ng pinakamalaking benepisyo. Ang SWOT analysis ay isang tool na ginagamit para ma-evaluate o masuri ang kabuuang kalagayan ng isang negosyo o organization. And ang SWOT stands for strengths, weakness, opportunities, and threats. It is used to identify what is good and what needs improvement within the company, as well as the external factors that can help or harm the business. In simple terms, it is a way to create the right strategy for the success of the business. Strength. Strengths are the positive attributes of your company, the things you do well or what makes you stand out. Example, skilled and knowledgeable staff, strong internal resources and technologies. It is a weakness. Weakness refers to areas where your company needs improvement or lacks certain advantage. Example, limited resources.
competitors doing better in some aspects. And sa opportunities are external factors that your company can take advantage of to grow or improve. Example dito yung few competitors in your area and increasing demand for your products or service. Threats are external challenge that may negatively affect your company's success. This include new or emerging competitors, change in laws or regulation, negative media attention. In summary, ang SWOT analysis ay nakakatulong para makita kung saan magaling ang company, ano ang kailangang ayusin, anong oportunidad ang dapat samantalahin, at anong threats ang dapat paghandaan.